Magkano po yung sa ganito? 20. Ilan? Dito po magkano? 70 lang. So yo, what's up guys? Ayan, muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video sa dulo pa po. So ayun ngayon guys, ngayon nandito tayo sa sementeryo para bisitahin ng aking papa. Yes po, si papa is wala na po, matagal na po. 9 years na ata, 10 years. Ako lang po yung bibisita. Dito po, yan ako lang yung bibisita dahil sila ate, yung mga kapatid ko is malayo na po sila dito. And ako, kaya ako naparito dahil may dadaanan ako. So sabi ko puntahan ko na lang rin siya. Sabi ko kila ate kasi paparamdam nga daw si papa. Hindi guys, kasi si papa kasi death anniversary niya. Sila doon nagluto ng biko tapos pansit. Ayun si papa guys. Ruben Magdalena. So ngayon nandito na tayo sa sementeryo and iniwan ako ni kuya. Hindi, maaga pa naman. So, hello guys! Hello sa inyo. Hindi. Sabi ko papasama ako kay kuya. Si kuya naman umalis. But ayun, hindi tayo dapat matakot sa Tegi, dapat matakot tayo sa mga magnanakaw. So yun guys, inaaliw ko lang yung sarili ko kasi nga ako lang yung mag-isa dito. Parang hindi ako makakapag-moment dito. But anyway, ayun nga guys, kasi death anniversary ni Papa. Ibisitahin natin si Papa. And ang tagal kong hindi nakabisita kay Papa. Yes guys, matagal nang wala si Papa. 9 years ago, parang 2009 ata siya namatay. Pinaka-close niya sa mga kapatid ko, which is lahat ng kapatid ko. Ako lang talaga yung hindi. And malalaman niyo kung bakit. Ngayon, mag-ano lang muna tayo, magtirik muna tayo ng kandila kay Papa. So, let's go. So ayan, sabi ko sa inyo guys, 2009 nawala si Papa. Tama ako. Anak mo ko pa. So dito guys, magtitirak na ako ng kandila. Ito guys, papakita ko muna sa inyo. Puntod ni Papa. So ito si Papa guys, Ruben Magdalena. Di ko alam kung saan nanggaling yung Magdalena. Pero ang apelyido namin is, Magdalena pala to. Ang apelyido namin is Delenya lang. So ayan, pinanganak si Papa January 11, 1960. And namatay siya noong September 7, 2009. So, magtirik muna ako kay Papa. May na tayo magchikahan. Nakakahingal siya. Hello pa, how are you? Minsan lang ako makabisita dito as in. Kasi palaging bumibisita sa kanya mga kapatid ko. Kasi si Papa, hindi kami close na ito eh. Alam mo, swerte ka nga pa, binisita pa kita eh. Oy, eme lang yun ah. Siguro kung nakikita ni Papa yung ugali ko ngayon, binugbog na ako. Ayun, nakapagtirik na ako ng kandila. Yes. Picturean lang natin siya para ipahatid natin sa ating mga kapatid. So tawagan natin pamilya ko. Tingnan natin kung gising sila. Si mama nagluluto daw to eh. Tingnan natin kung sasagutin niya. Sana sagutin mo. Kung hindi, multuin ka sana ni Papa. Ayaw sumagot, kabog yan. So ayan, ayaw nila sumagot. Multuin mo sila pa. Hindi, baka busy sila kasi mga pamangkin ko nasa school pa ngayon eh. Wala pang sumasagot. Baka nasa eskwelahan yung mga kapatid. Si mama naman, yung kapatid ko kasi maglilipat so baka nandun na siya. Busy ko! Ang busy! Busy ka pala eh. Miss ka na ng asawa mo. O, pasok ka na. O, so, pupunta ka na dyan. Lagyan niya ng kandila. Yan, may kandila na. Miss ka na ni Papa. Sino kasama mo dyan? Akit ka daw. Sino kasama mo dyan? Si Mama guys, si Mama. Hi ka muna sa vlog. Sino nga kasama mo dyan? Hi ka muna sa vlog, wala akong kasama dito. Oh. Parang ako na yung huli pumunta dyan ah. Parang ating pa yung bulak-bulak na namin dyan ah. Hoy, binili ko yan, Jenica. Binili ko yan. Tingnan nyo guys, oh. Pinakita ko sa vlog ah. Binili natin yan. Wala na, lanta na yung bulaklak mo eh, no, tinapon ko na. Oh. Bago pa. Ay! Ano, kay lola mo. Yung pintahan. Hindi. Gag, sa likod lang yun eh. Hindi ko alam yung kay hindi ko alam yung kay Lola, pati kay Lolo. Ikot mo dito sa bandang kanan. Sige. Hi na lang ako kay Lola, pati Lola. Hi! Ganun. Sabihin mo lang na lisensya, Butron, at saka Licanor, Butron.
Magkatapat sila, parang katulad nung na nabubuhay sila, laging bahay nila katapat. Hiwalay kasi sila. Hanggang sa kamatayan, hiwalay pa rin sila. Ay, narinig niyo yung mga chika. Lagi sila magkagalit ng aking lolo at lolo. So, ayan. Hi ka muna sa vlog. Hi! Ayan. Andito Ako lang mag-isa dito. Iniwan ako ni kuya. Hindi kami tumuloy gawa ng napakalakas ng ulan kahapon. Yes. Ano yung linggo ba yung 7? Oo. Ayun, hindi kami nakarating. Nagluto ako para sa kanya ng pansit tsaka biko. Naubos. Nagpahabol pa nga dahil ngayon. Nagluto ako ng 1 kilo ring biko. Miss ka na daw ni Papa. Hindi mo ba siya samahan? Miss ka na ni Papa. Hindi mo ba daw siya samahan? Hindi pa kinukuha ni Lord. May time na talagang kinukuha tayo ng Lord. Oy, eme lang yun ah. Sa mga di nakakilala sa akin, malamang sa malamang babas niyo ako. Close na close kami ito. Ayan na, nag-disclaimer na ako ah. Si Papa kaya na madaling nakuha ni Lord, kasalanan ni Papa yung kanyang buhay. Hindi niya minahal yung buhay niya. Nice. Kasi malakas siya kumain. Yes. Malakas sa kanin, mga papoy, mga pag pinigilan mo, galit pa. Ayan. Sige, magganyan-ganyan ka. Magtalak-talak ka dito pag may humangin ditong malamig. Sige. Hanginan ako malamig dito. Lalo na kapag nagluluto ako ng masarap. Narinig ka ni Papa, tignan mo. Ang request niya, sinigang na baboy. Ang partner niya, pritong baboy. Wala. Hindi ko makain ng gulay. Ang gulay niya, repolyo. Sigarilyas. Ayaw niya ng pakit. Kwento siya guys, nagkikwento siya. Miss ka na ni Papa. Di mo ba siya na-miss? Miss ko naman. Kaya, ganyan talaga ang buhay. Pag lagi mong tinatay niyang ganyang bagay, lalo kang babagsak. Kailangan move on ka. Noong una, nawala siya. Para daw ako si Raulo. Kulang na lang hilahin ako sa papuntang kulungan. Dahil gala ako. Kung saan siya nakakapunta guys, si Mama. So ayan ma, sige na. Huwag mo muna patayin, wala akong kasama dito. Huwag mo papatayin ha. Mag-mute ka lang. Ha? Mag-mute ka lang, huwag mong papatayin, wala akong kasama dito. Tarantado si Raulo. Hindi, joke lang. Sige na, bye-bye, love you. Sige na, bye-bye na. Bye-bye, love you. I love you too. So, ayan guys, nakausap na natin si Mama and nandun yung mga kapatid kong iba. So, yung mga kapatid ko, yung mga paborito ni Papa. Oh, hindi naman to labag pa, ha? Baba na tayo, guys. Yeah. Ngayon, tuloy yung mga kapitbahay ni Papa. Sorry guys, sumba tayo mamaya. Bisitahin na lang muna natin para si Lola, pati si Lolo. Tapos, tsaka na tayo magkwento. Pa, dito na ako, pa. Pahinga ka lang dyan, pa. Kalimutan ko. Ay, Crescencia. Ito si Crescencia. Ayan. Lola ko, guys. Crescencia Butron. Wait. Ayun. Hindi ko lang kung makikita nyo eh. Pero, basta. Ito ata. Ito to. Ayun. Ito to. Ito siya, guys. Hindi. Ito pala ito. Ayan. Ito siya, guys. Si Crescencia. So, ayun, guys. Hindi ko na nakita si Lolo eh. Kasi, hindi ko kabisado yung kay Lolo. Kay Lola lang talaga. So, ayun, guys. 16 years and wala na si Papa, matagal na eh. Yes, and doon nawala si Papa is wala akong kamuang-muang that time. Yes, batang-bata pa ako yun. Sipunin, uhugin, nakapampers pa. But, ayun, ang naalala ko lang nawala si Papa is, si Papa kasi guys may stroke and parang naging pulis din siya one time. Pulis or ganun, basta parang naging pulis si Papa kasi bala pa siya sa baba. Nakipagbarilan ba siya? So, naging part siya ng parang barangay sa amin, sa Pildera. Ayun na nga, fast forward, nung bata ako, ang naaabutan ko na lang sa kanya is nanginginig siya, yun, yung may stroke siya. And wala akong kaalam-alam yun kung ano yung sakit niya. Tapos nanghihingi pa rin ako ng coin sa kanya habang nanginginig siya. Habang sila mama, naalala ko yun, umiiyak na. Pero wala talaga akong kumuhang-muhang. Nanghingi lang ako ng barya pero nagbibigay pa rin siya habang nanginginig. Tapos umiiyak sila mama. So ayun, stroke si Papa. Stroke yung kinamatay niya. Tapos sinugod kagad siya sa ospital. Tapos di rin siya nagtagal sa ospital.
ayun, wala na si Papa. Kasi tinubuhan din siya. After tubuhan, wala na maalam na si Papa. Siguro kung tatanungin nyo kung kamusta yung life namin that time nung nabubuhay pa si Papa, siguro, ang masabi ko, okay na okay yung life namin. As in, ano kami, parang nasa, sobrang spoiled namin lahat kay Papa. Binibigay niya lahat. Tapos kung manghihinga kami ng barya, dinodoble niya. Lagi may pasalubong tuwing gabi kasi si Papa ang trabaho niya na nung naabutan ko siya is taxi driver sa airport. And malamang sa malamang guys, siguro. And ayan guys, kung nagtatrabaho rin din yung Papa niya sa airport bilang taxi driver, kilalang kilala yun si Papa as a bulldog. Bulldog ang tawag sa kanya dun sa airport. Tapos, ayun, nakikilala rin yung mga kapatid ko pag bumibisita doon. Kaya, ang daming kaibigan ni Papa. Guys, taga Pildera kasi kami dati. Pildera, Pasay. So, doon kami ninirahan dati. And, ayun, doon ako lumaki. Kasi nandun din yung mga ninang-ninang ko. Ayun. So, ayun na nga. Okay na okay yung life namin noon. And, sobrang higpit ni Papa. And thankful ako kasi kay Papa ko naranasan yung mga hindi naranasan ng mga kabataan ngayon. Yung pagpapalo sa sinturon, pagluhod sa mga asin, sa munggo. Thankful ako na naranasan ko yung mga ganong disiplina. Before TV Patrol, makauwi na kami. Kaya nga dapat nakauwi na kami before TV Patrol. Kung wala pa kami yan, malamang sa malamang, papaluin kami ng sinturon. Hindi man sinturon pero luhod asin. Kasi dapat talaga before ano yun before TV Patrol, mga alas 6, nakauwi na kami yun. Kung di pa kami makauwi, bugbog, sarado kami. So, ayun, sobrang disiplinado sa amin ni Papa noon. At ng mga kapatid ko, walang bisyo, miski inom, miski yosi, hindi na makakapag-ganyan. So, siguro kung nabubuhay lang si Papa ngayon, wala kaming ganyan. And ang laki rin ng impact sa amin ni Papa nung nawala siya kasi lahat ng mga disiplina niya sa amin. Sobrang higpit niya sa amin. And alam mo yun, parang masasabi ko parang restrict yung dad ko talaga restrict ng dad ko kasi nga, ay dad talaga. Sobrang restrict ng Papa ko kasi nga, alam mo yun, kapag lalabas kami, dapat magkakasama lang kami, walang hiwalay. Dapat lahat ng mga kapatid ko nakauwi na sa gantong oras. Si Mama, hindi niya yung pinapalabas kasi selosa yan si Papa. Maayos yung buhay namin that time kasi nabibili ni Papa lahat ng mga gusto namin, lahat ng mga hilingin namin. Na-spoiled kami ni Papa noon, sobrang spoiled kami. Kaya yung mga kapatid ko, 3 kaming lalaki, 3 babae. So, ako, lahat sila, hindi ako kasama. Lahat, ayan, mga naanihan niya ni Papa, mahal na mahal nila si Papa. Although mahal ko rin naman mahal ko si Papa guys. I mean, yung mahal na mahal talaga kasi lagi silang sinasama tuwing sa pagtataksi ni Papa. Kung kunwari kung saan pupunta si Papa, lagi silang kasama. Sila yung mga kasama ni Papa sa mga banding. Ayan. Kasi ako bunso, ako lagi akong kay Mama. And masingit ko lang guys. Papa kasi kaya ganito yung hindi naman wala naman may sama ng loob kay Papa. Mahal na mahal ko si Papa guys. Makwento ko lang kasi nakakatawa yung gantong story. Kasi nung pinanganak daw ako, kasi nga di ba sobrang puti ko, si Papa kasi negro guys. Nung pinanganak ako, pagkapanganak sa akin, tinanong ng nurse kay Mama, sabi niya, Miss, foreigner po tatay nito? Sabi ni Mama, foreigner na negro. Hindi kasi ang cute ko nung bata. Tignan yung mga yun. Hindi, parang talaga, parang may lahi ako nung bata. And sobrang puti, ganun. Tapos sabi na ni Mama, foreigner na negro kasi nga si Papa, negro siya, maitim. So, ayun. Tapos, lagi akong yan, ang tumatak lang sa akin yung pagiging hate sa akin ni Papa. Although wala naman ako yun kasi biruan lang nila ni Mama yun Pero kwento ko lang rin kasi habang tulog kami sa kwarto, lahat kami magkakapatid. Si Papa, si Mama nagbabangayan. Tapos sinasabi ni Papa, ampun lang daw ako kasi nga iba daw yung itsura ko, iba daw yung tatay ko, nagagalit si Mama. Kaya hanggang ngayon nakatatak pa rin yung kay Mama. Kung maabutan natin si Mama mamaya sa pag-uwi natin, tingnan mo, ikakwento yun ni Mama. So ayun na nga guys, baka kasi di nyo man tanungin, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung nasan na nga ba si Papa. At ayun, kasi laging madalas nakikita si Mama.